Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ba'd. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh sa aking mga minamahal na mga kapatid na Muslim, sa ating mga kababayan. Magandang hapon po naman sa inyo o magandang araw po sa inyo. O kung gabi kayo inabot ng aking mensaheng ito, ay magandang gabi po sa inyo. Ito po ang ating pangalawang pagtalakay patungkol sa katanungan ng ating mga kababayan kung paano namin kinikilala sa Yesu Cristo. Well, tinanong niyo po kami ng katanungan. Sa totoo lang po, gusto din po namin magtanong sa inyo ng isang katanungan. Bago po namin talakayin o bago po talakayin ang aming ganap na pagkilala sa tinatawag nating Yesu Cristo. Gusto ko itanong sa inyong mga pare, sa mga paring Katoliko, sino po ba ang Kristo ang inyo pong tinatanong sa amin na dapat namin kilalanin? Napakad nahihirapan po kami mga Muslim dahil una po, gusto namin ibigay sa inyo na isang introduction. Walang Muslim na matatawag na Muslim kung hindi magmamahal, kikilala, higit sa lahat, susunod sa bawat mga aral ni Yesu Cristo. Tandaan niyo po yan, hindi kami matatawag na Muslim kung hindi namin mamahalin, kikilalanin, at higit sa lahat, susundin ang lahat ng mga iniaral ni Yesu Cristo. Yan po ang taglay na aral na kung saan nasa panuntunan na doktrina at aral ng Islam. In fact, ito po ang ikalawang doktrina o tinatawag naming ikalawang pinaniniwalaan sa Islam. Kami po ay naniniwala sa lahat ng mga sugo at propeta ng dakilang tagapaglikha. Ano po? At bilang propeta, si Yesu Cristo ay kabilang dito. Kaya naniniwala po kami. Pantay-pantay ang aming pagtingin at pagkilala sa lahat ng mga propeta ng dakilang tagapaglikha. Ngayon po, tinatanong niyo po kami kung paano namin kinikilala si Yesu Cristo. At paano ang pagsunod na aming sinasagawa patungkol kay Yesu Cristo. Ngunit bago ko talakayin po yan sa ating kalawang ito ng ating usapin, ay gusto ko munang itanong sa inyo, mga kababayan ko, mga minamahal namin mga kababayan, at ito po hindi pang insulto. Kami lang po ay nagtatanong at gusto namin ito malaman. Upang sa ganun ay magkaroon kami ng malawak na kaalaman, sapagkat ang paghahanap namin ng karunungan ay tunay na isang yaman na hindi kayang tumpasan ng salapiman o maging ang yaman ng mundong ito. Sino po bang Kristo ang inyong pong tinatanong sa amin? Yung Kristo po ba na nandun sa may Quiapo, na kulay itim? Pakipos yan? O yun naman palang, Kristo naman na tinatanong nyo sa amin, ay yung pong Kristo na nasa may baklaran, na kulay puti. Parehong Kristo po yan Ano po? Sabi ng mga deboto ng Black Nazareth na Kristo, yun daw ang kulay ni Kristo, kulay itim. Ano po? At sabi naman ng mga deboto ng mga nandun sa baklaran, tuwing Merkules, sabi nila, kulay puti naman daw ang kulay ni Yesu Cristo. Kaya nga gusto ko pong itanong po sa inyo, ito po hindi pang insulto. Sino po bang Kristo ang tinutukoy niyo na totoo? Na tinatanong sa amin na dapat namin paniwalaan. Kasi kami po ay naguguluhan Ngayon pa lamang hindi na po namin alam kung paano namin kayo sasagutin upang mabigyan po namin kayo ng tamang katugunan. Ano po? Dahil bakit? Dalawa po ang Kristo na inyong pinaniniwalaan. Isang puti at isang itim. Pagkagayon pa man, yung po ba ang tinutukoy nyo? Yung larawan na yan na kung saan ay mga ribulto ni Yesu Cristo at mga larawan na kung saan ay kasama sa mga tinatawag na Last Supper? Yung po bang itsura na yung mukha ni Cristo? Ano po? Ipopos po namin yan. Ito po ba tinatanong nyo? Yung mukha na yan na kung saan ay nasa Last Supper? O yung mukha na ito na kung saan ay pinako sa krus? Alam nyo po ba? Nakakatuwa. Ano po? Kapag yan po ang itinatanong nyo sa amin, yung larawan ng Last Supper na mukha ni Yesu Cristo o larawan na kung saan ay nakapako si Yesu Cristo ang tinatanong sa amin, ay sa totoo lang po sasagutin po kayo mismo ng inyong mga kasamahang Kristiyano. Ano po sasagot sa inyo ng inyong mga kasamahang Kristiyano? At hindi po kami nagsabi niyan. Ayon po sa isang batikang professor, ano po? Na si Professor Jose Absalud. Isa po itong batikang professor, Jose Absalud. Sino po si Jose Absalud? Ito po nakalagay. Si Jose Absalud ay isang kasalukuyang instructor ng ALBI, North Philippine Union Mission. Siya ay Associate Personal Ministry Department ng Quirino Church at siya ay nag-aral ng Biblical Language, Hebrew, Greek at Aramaic, Hermeneutic, Research Writing, Psychology at Theology. At kasama na rin po ang philosophy. Ayan po, nakalagay mismo ang mga napag-aralan at natapos ng magaling na professor na ito na si Jose Absalud. Ano po sabi mismo? Isang Kristiyano ang nagsabi sa kanyang aklat na ano ang ugat ng suliranin sa Biblia. Ito po matatagpuan natin sa page 20. Ito po pagkakasabi ni Professor Jose Absalud. Ang Yesu Cristo
na kung saan ay sinasamba ng mga Kristiyano at pinaniniwalaan nila ay isa lamang katang-isip na nilikha at idinurowing ni Leonardo da Vinci. Yan po, napakalinaw. Hindi mga Muslim, ha? So ang sinasamba yung mga Kristiyano at kinikilala yung Kristo ay isa lamang palang nilikha, katang-isip ni Leonardo da Vinci. Kaya po, kung kayo masasaktan, ang sinasamba yung Diyos nyo ngayon ay isa lamang katang-isip ng isang tao na kapwa ninyo. Aba, ito po'y malaking insulto at paghamak sa inyong kaisipan, mga giliw namin, mga kababayan. Hindi po kami mga Muslim ang nagsabi nito, ha? Ito'y kapwa ninyo, Kristiyano. Ha? Ito po'y professor ng Hebrew, Greek, Aramaic, at professor ng hermeneutics. Ano niyo po ba yung hermeneutics? Yan po yung mga professor na kusaan nakapag-aral ng Biblia. At alam nila ang interpretasyon ng Biblia. Yun po ang kanilang mga minaster. Yun yung kanilang kasanayan. At siya mismo ay nagsabi, isang kasamahan yung Kristiyano. Hindi kami mga Muslim. Kaya kami po hindi kailangan maninira ng reliyon eh. Kung ano po yung sinasabi pala, ito na sigmara ng katotohanan. At siya naman po katotohanan. Maging tingnan nyo po sa Google o kaya mas sa tinatawag natin Wikipedia. I-type nyo po saan nagmula ang larawan ni Jesucristo. O hindi po ba sasabihin mismo maging sa internet? Pagka kayo po ay nag-i-internet at nagre-research, sasabihin mismo yan ay likhang isip lamang ni Leonardo da Vinci. Hindi po man ito po yung malaking paghamak sa inyo mga kababayan. Abay, pag-isipan nyo po ang aming mga sinasabing ito. Kaya nga po tinatanong namin sa inyo kung tinatanong nyo kami, kung kami naniniwala kay Kristo o Jesucristo, sino po bang Jesucristo ang aming paniniwalaan? Yung kulay itim na pagka January 9 ay sikat na sikat? O yung kulay puti na nandun nakikita nyo naman sa may baklaran? Magkaiba po yung kalagayan niya, mga giliw namin mga kababayan. Magkaiba po Hindi po ba? Magkaiba ng kulay, magkaiba ng mukha. Kaya, pag-isipan niyo po itong aming mga binibitawan dito. Magkagayo mong pamangko, ano po ba ang aming ganap na pagkilala kay Kristo? Gusto namin iparating sa inyo na lubos ang aming pagkilala kay Kristo. Kung paanong nagpakilala si Jesucristo sa kanyang sarili, ganun po ang aming pagkilala sa kanya. Hindi po kami sumosobra at lalo naman po namin hindi binabawasan. Ang sabi ni Jesucristo sa banal na Quran, sapagkat yan po ang huling tipan, na natitira na lamang na autentibo na pwede nating paniwalaan, na sa loob na 1,434 na taon ay hindi napalitan, hindi na bago. Nakatala ang tunay na kasaysayan at buhay ni Jesucristo. Si Jesucristo ay nagwika sa chapter 19, verse 30, ang sabi niya, siya ay propeta ng Diyos. Siya ay sugo ng Diyos. Siya ay pinagpahayagan ng kapahayagan na tinatawag na Ebanghelyo. So ganun po ang aming paniniwala. Ako'y anak ni Maria. Naniniwala po kami sapagkat yun po sinabi ng banal na Quran. Tanong po naman namin sa inyong mga kakristyanuhan. Bakit kayo po mga kakristyanuhan? Pinaniniwalaan niyo si Kristo bilang Diyos o anak ng Diyos. Meron po bang ganung talata sa Biblia? Yun na lang po munang anak ng Diyos. Kasi pag sinabi natin Diyos, medyo napaka-pasokdul na Doon na lang po muna sa anak ng Diyos. Kailan po sinabi ni Jesucristo na siya anak ng Diyos? Yan po pinaniniwalaan nyo, hindi po ba? Yan ay tinuro na inyong mga pare, ng inyong mga pastor at inyong mga ministro o ng iba-ibang sekta ng reliyong Kristyanismo. Ipinangaral nila na si Jesucristo ay anak ng Diyos. Ito po yung hamon namin sa inyo, mga giliw namin mga kabayan. Isang talata lang sa inyong aklat na pinaniniwalaan ng Biblia. Kailan sinabi ni Jesucristo na siya ay anak ng Diyos? Kung meron po niyan, sa totoo lang po meron po kami radio program na ginaganap tuwing araw ng Sabado, alas 2 hanggang alas 4. Alam niyo po ba na hinahamon namin ito palagi? Halos tuwing Sabado, sinasabi namin na hinahamon namin ang bawat individual na Kristiyano. Lalo na ang inyong mga leader, lalo na ang inyong mga mangangaral na handa naming iyakapin ang inyong pinangangaral na si Jesucristo ay anak ng Diyos kung makapagpapakita lamang ang inyong mga mangangaral na sinabi ni Kristo mula sa kanyang mga bibig na siya ay anak ng Diyos. Wala po tayo mababasa ganun talata Wala po Ang nandito po sa inyong Biblia, ang mababasa natin, siya ay anak ni Maria. Anak ng tao. Tao mismo. May laman, may buto. Binigyang pa nga ng diin ni Jesucristo yan Siya ay may laman, may buto. Siya ay nagugutom. Siya ay nauuhaw. So wala
po siya kalagayan ng pagiging Diyos, magiging anak ng Diyos. Dahil bakit? Aba, kung siya po may kalagayan ng kabanalan ng Diyos o pagiging pwersa ng kapangyarihan ng Diyos, ay automatic po hindi magugutom yan. Hindi mauuhaw yan. Ano po? Walang pangangailangan yan. Ngunit, bakit? Siya mismo nagsasabi, ako'y nakuhaw, ako'y nagutom. Ako'y kumakain, ako'y dumudumi. Hindi po ganyan ang kalagayan ng Diyos. Lalo na kung sakasakali man, siya'y anak ng Diyos. Dahil bakit? Ang Diyos, kailanman pag gumawa ng anak, hindi po siya gagawa ng tao. Lalong hindi siya gagawa ng hayop. Dahil siya'y Diyos, ang gagawin niyang anak ay Diyos din. Hindi po ba? Kaya dapat, kung ano ang kalagayan ng kanyang pinanggalingan, na magulang niya, kung sakasakali man ang magulang niya ay Diyos, ay ganun po ang mangyayari. Ang Diyos hindi nagugutom, dapat si Kristo, si Yesu Kristo, hindi rin magutom. Ang Diyos hindi nauuhaw, dapat si Yesu Kristo ay hindi rin mauuhaw. Ngunit, patindi nyo na si Yesu Kristo ay hindi ganun ang kalagayan. So yan po mga giliw namin mga kababayan, ang aming munang ipag-iling sa inyo at umaasa po kami sa susunod nating episode ay muli na lang po tayo magkaalaman at makapag-aral at magsaliksik po tayo. Yan po ang aming pinakikusap sa inyo. At kami po yung nag-iimbita na padala nyo kami ng mga katanungan. Ito po. At yung ano po ang aming pinahayag dito, sana naman po ay inyong saliksuriin, saliksikin. Hindi po namin sinasabing kami po ay nasa tamang dada. Ngunit, isa pong hamon ang aming pinararating sa inyo na baka naman ang inyong reliyon na kinalalagyan ay gawa-gawa lamang o isang inventong reliyon. Sa ganang amin, ang aming pananampalataya, taas to bawat individual na Muslim. Kami po naniniwala kung ano ang lahat ng mga itinuro ng mga sugo, yun po ang aming pinaniniwalaan. Walang labis, walang kulang. Sapagkat isa lamang ang kanilang pananampalatayang pinangaral. Ang pagtupad, pagsunod sa bawat kalooban ng dakilan na katapunan. Magandang araw po sa inyo. Yung likod, Ustad Ahmad. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Fanar Community Channel.